Alright guys, good evening everyone. Shoutout po sa ating guest, si Zel Andres. Hi Ma'am Andres, good evening. Hello, good evening. Oh, Ma'am, napakaganda niyo po. Taga saan po kayo? Ha? Oo. Nice talking, no? Taga saan kayo? Manila. Manila. Ang yaman mo, pautang nga. Sa'yo ba yung buong Maynila? Saan ka po sa Maynila? Sa TAP. Top ano? TAP Avenue. TAP Avenue. Pag naglagay ka ba sa sa resume mo, top lang nilalagay mo? Ayong itap-tapin kaya kita. Okay lang sa'yo? TAP Avenue. Top Avenue. Yes. Malapit. TAP Avenue. May asawa ka na ba? Wala. Ano yun? May boyfriend ka? Wala din. Wala. Buti nga sa'yo. Buti hindi ka nagpakilala sa akin nung nandun pa ako sa Taguig, Ay. Hi, Hansen. Kasi kung nagpakilala ka sa akin na sa Taguig pa, natisgrasya ka siguro. Baka siguro kung nakilala kita tapos nasa Taguig pa ako, siguro hinahabol mo ko ngayon, nasa Mindanao na ako. Ilang taon ka na ba, Zel? Guess what? Kita mo. Ilang taon ka na? Guess what nga, joke? Klaro ba yung boses ko? Sound check. Oo. Sound. Hello. Sound check. Sound check. Yan. Ilang taon ka na? 28. 28. Ayan. From Top Avenue. Ayan. Maynila. TAP Avenue, Malate, Manila. Sinabi talaga. Ay. So, bakit gusto mong umakyat sa live ni 2.0? Wala lang. Wala lang. Ano ba yung pagkakilala mo kay 2.0? Actually, dumaan. Actually, pagsagot na yung pang-artista, no? Huwag ka malikot, ma'am. Nahihilo ako sa ibaba kita dito. Sige. Ilan seryoso ka? Sige. Bye. Buntis yung utak ko ngayon, ha? Kiliga. Kamalikot. Ilagay mo lang kasi yung cellphone mo ba? Umaalog eh. Kunin mo nga yung ko. Yung lagayin. Nag-utos pa nga. Okay. So, ano ba yung pagkakilala mo kay 2.0? Wala, natutuwa lang ako sa mga nagiging guest mo dyan. Kasi, yun nga. Wala, natatawa lang ako. Natutuwa lang ako. Aray ko. Natutuwa ka. Akala mo suplado, ganun. Hindi naman. Hindi suplado. Ano pala? Natatawa ako. So ngayon, ano yung pakiramdam na nandito ka na? Overwhelmed. Overwhelmed? Yung overwhelmed para sa akin, ma'am, nakakabuntis yun. Ready ka na magkaanak? Bahala ka, kamukha ko yan. Ang pangbuhay. Mahirap buhay ngayon, mahal bigas. Ha? Ano? Mahirap pag-anak ngayon. Lag ka, ma'am. Paano? Huwag ka daw kasing umiti. Wala tuloy signal mo. Kain ka na. Easy. Mahal ang bigas. Hindi natin pakainin ng bigas. Kanin ni papakain natin, hindi bigas. Ang bigas, hindi pa kinakain yun. Oh my God. Pag nagkaanak ka ba, diretso ba bigas ang kinakain? Gatas pa, uy. Huwag ka muna mag-anak, ha. Hindi mo alam kung ano ipapakain mo sa anak mo pag nagkaanak ka. Tingin mo muna bago, O pag nagka-baby ka, gatas muna. Diyos mo rin. O nga, Ano,
Anong silbi ng nakalawit na yan kung hindi mo patidiin dyan? Ano yan? Naka-reserve sa akin? Agoy. Di ba? Oh. Bakit? Wala ka bang gatas? Ay, wala. Sabagay. Baka inubos ng tatay. Ay, single ka ngayon. Kailan ka ba huling naging, kailan ka pa naging single? Lagi. Lagi. Kawawa ka naman, no? Oo. Kung sino yung maganda, may itsura, sexy. Hindi ako Wala. para sa akin, hindi ako magiging kawawa. Bakit? May kamay naman. Ba't ka natawa? Nakamute. Nakamute daw ako. Hindi ka nakamute. Sa laki ng ngiti mo, nakamute ka? Kahit i-mute kita dito, lalabas pa rin boses mo. Charot. Mhm. Okay na. So, ilang months ka na bang single? 5 years na. 5 years na? Buti hindi yan nagkakalyo-kalyo yung daliri mo, no? Aray! Hi, Alora. No? Malambot nga eh. Malambot ba? Siyempre, laging nababasa. Ikaw ba naman ibabad ng ilang minuto? Diba? Try mo ibabad yung daliri mo sa tubig ng ilang minuto. Ninipis talaga yan. Ha? Are you single or ready to mingle? I'm not single. I know you're not single. Oh. Ito tinatanong. Sira ulo ka ba? Hirap mo ka. Ay, Ha? hindi ka nag-deny. Oh my God. Kasi may ibang mga lalaki na kahit may mga asawa na sila, may mga girlfriend na sila, nagdi-deny sila. Okay, bakit kailangan ko mag-deny? Kasi yan ba? Ikaw. Hindi ko kailangan mag-deny. At least alam nila kung gusto nila, why not? Magpaalam lang ako. At least legal, di ba? Nagpaalam ka. Papayagan ka naman, pero hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa akin. Ano? Ang pamilyang uwian. Ay, hindi oy. Ano magagawa yun? Magagawa ko yun. Hindi ko naman good boy ka. Oh, feeling mo lang yun. Hindi talaga ako good boy, guys. I'm bad boy. Na yung lalapit sa'yo, syempre, di ba, parang, syempre, tutukain mo na yung ganun. Tangi, hindi ko tutukain, tutusukin ko. Anong tutukain? Ay, tuka lang. Actually, marami ako na-encounter na ganyang ganyan, mga boys na, alam mo yun, yung i-message ka, tapos titignan mo yung Facebook, i-stalk mo, tapos makikita mo, andun yung mga picture. Aray ko, ba't ang sakit sa tenga? Ano ba yan? Wala, ano ba? Wala naman ah. Wala pala. Sige. Tapos, i-message sa TikTok, sa Facebook, tapos pag na-stalk mo, nakita mo yung gano'n, tapos minsan sinasabi ko, alam mo ng girlfriend mo na nagbe-message ka pa ng ibang babae? Diba? Day, may electric fan ka ba, Day? Oo, nag-electric fan ako. Gusto mo lumipad? Lumipad ka mag-isa mo. Ay, Moonlight. Ang sakit sa tinga, yan pala yung maingay eh. Ano ba yan? Oo, mainit? Magpayong ka. Oo. Jel, pakipatay nga yung electric fan muna. Ay, mag-adjust ka eh. TV, anong connection? Papatay muna saglit lang. Aray ko. Kaya pala sobrang ingay, wala daw. Okay na. Sige, continue. Tapos? Ayun nga, nagpapakilala nga, usually yung mga ganong boys, di ba, na papakilala na single sila, wala silang jowa, tapos later on, malalaman mo, may mga girlfriend pala. Aray ko. Oo. Hi, my boss.
ay mahina sila. Kung sino man yung mga yon, sabihin mo sila sa kanila na, ay may kilala ko. Papuntahin mo sa akin, mag-seminar sila sa akin. Kaya, bira na lang yung lalaki na honest talaga ngayon. Kunti na lang kami. Yung isa, malapit na mamatay doon, oh. Nag-isa ko na lang natira. Napakangas. Bakit? Wala lang, marami ako ni-encounter na gano'n. Pero ako kasi, bago kasi ako nagkikipag-entertain, inaalam ko muna yung background, kung single ba or not. So, ibig sabihin, inalam mo na rin yung background ko. Alams na. Ha? Kaya naman alam ko may asawa at... so, ibig sabihin, inalam mo yung background ko, ganun. Hindi kasi... Tinatanong kita, inalam mo yung background ko. Hindi ko inalam yung background talaga. O ba't parang mamatay ka kaka-depende sa sarili mo? Parang lalabas ka sa buto mo eh. Ha? Grabe naman. Hindi, tinatanong kita. So, inalam mo muna. In-stock mo muna ako, hindi. Hindi. Ito totoo. Sa isang guest mo na sabi mo may asawa ka na. So, inalam mo pa rin. Di ba? Ako sa live view eh. Oo. Yung hindi mo inalam, yung wala kang alam. Pero dahil inalam mo, may alam ka pa rin. Tama? You have point. Ganun na nga. Oo. Like ko to eh. Dapat may point talaga ako. Di ba? So, ganun pa man, dahil marami ka nang alam, dapat ka nang itumba. Okay lang ba? Ano? Wala. Masaya ba dito sa live ni 2.0? Feeling ko, oo. Hindi, lahat eh. Yung ngiti mo. Labas gums. Loko. 2.0 labas ngislo eh. Hindi. Sabi nga nila daw, dapat kapag lagi kang masayahin, nakakabata daw yun. Ang pinagtataka ko lang, lagi naman ako tumatawa, pero bakit mukhang matanda pa rin? Ano pala yung totoo ha? Ha? If you don't mind, ilang taon ka na talaga, yung totoo. I'm 31 years old. Hindi naman, bata pa. Ha? Pampers pa. Naka-pampers pa. Pero subukan mo. Baka ikaw mag-pampers pagkatapos. Kasi mararamdaman mo yung naiihi ka na hindi ka maiihi ba? Ha? Bata pa na 31. Hindi, magti-32 na ako sa March. Birthday ko ay PK ko nga eh. International PK ko March 27, alas 10 ng gabi. Ayan. Birthday ko guys. Advance happy birthday. Mabuhay ka mahaba. Siyempre. Sino bubuhay ng anak ko kung di ako mabuhay ng mahaba? Si kumpare. Di ba? Oh. Wala tayong choice, kailangan natin mabuhay. Sasalunan si kumpare. Try niya. Hindi, sasabog ang bungo niya. So, 5 years ka ng single, hindi ka ba naghahanap, Zel? Hindi, nag-aantay ako sa tamang tao na darating sa akin. Kasi hindi naman yan hinahanap eh. Marami nang nagsabi niya. Oo. Pating naman, willing naman, hindi naman close yung door. Pero kung sakaling may aakyat dito para kausapin mo. Oo naman. So, naghanap ka nga. Sira ulo. Kumari. So, naghanap ka nga. No, I'm not looking for a boyfriend. Pero tatanggapin mo pag may gusto mo kumausap. Kasi kakausapin ko syempre, ayoko naman maging bastos. Ayun, naglag na si Kuya. Ha? Syempre, ayoko naman. Ikaw talaga yung Asan na yung... Ano?
Siyempre, ayoko naman maging bastos, siyempre. Ay, sorry. Okay. Sige, sige. Ano ba yung tipo mo sa isang lalaki? Kailangan ba maputi, moreno, simple lang? Ano ba? Sa akin, simple lang. Simple lang din. Like, Maraming simple. Kaya, please, can you elaborate what is the meaning or what is the definition of simple for you? Kasi maraming simple. May simple lang pero tanga, ganun. May simple lang pero bobo, ganun. hindi naman ako about sa color siguro moreno, pero hindi yung super moreno na parang baluga. Sakit sa tinga. Tapos? Yung moreno lang, ganun lang. Then, nung nakaraan, may umakyat dito, gusto macho eh. Ikaw ba, ano gusto mo? Yung katamtaman yung katawan? Gusto mo yung bato-bato yung katawan? O medyo chubby? Ano? Ayoko ng parang yung may mga muscle, yung parang may mga pandesal. Ayoko yun. Gusto ko yung parang pang daddy na katawan. Daddy. Paano ba yung daddy? Hindi, yung parang lang. Yung mga saktuhan lang. Hindi naman yung parang batak sa gym, yung ganun. Ayoko. Okay. Ganun. Yun. Tsaka caring, ganun. Akin. Doon ako na-turn on. Yung may malasakit, ganun. Nag-e-effort. Especially yung family-oriented din. Ganun. Okay. So, ganun. Ano gusto mo? Masalita o magalaw? Masalita o magalaw? Gusto ko may sense of humor, kausap. Yung natatawa. Ganun ba? Kung sakali ba si 2.0 single, tapos nagkakilala tayo, tapos niligawan kita, pasado ba sa'yo? Yung ngiti mo? Ano ba? Ay, Bel. Ano ba height mo? 5'7". 1.68.5 centimeter. Bakit? Maliit lang naman. Siguro, why not? Nilagyan ng siguro. Why not? Ha? Hindi natin masabi yan kasi hindi naman kita nakita in person. Sige. Mga diehard fans ko na lang makapagsabi kung ano si 2.0. Kasi marami nang nakakita sa akin in person eh. Most probably yung mga members ko. Kasi meron ako members 160 plus. Kaya nagkaroon kami ng meet and greet. Nag-meet kami lahat. So, marami nang nakakita sa akin. Magtanong ka na lang. Ano ba si 2.0? Mukhang totoy. Mukhang tambay. Oo. Maliit lang ako sa personal. Pero 5'7" ang height ko. 7 hindi naman. Oo. Kasi may naging boyfriend ako dati na 5'7". Kasi tapos 5 ako eh. So, 5'7" maliit, no? sa lalaki siguro. For me, sa lalaki para sa akin. Kasi siguro mahilig din ako sa may height. Ganun. Gusto mo talaga yung mahaba? Hindi, yung height. Mahaba yung height. Pero sakto lang yung height mo naman, 5'7". Hindi na siya maliit para sa akin. Hindi, sakto lang yan. Oo. Sakto lang yan, height doesn't matter. Hindi daw ako mukhang 31, mukha daw ang 32. Oo, totoo yun. Hindi halatang 31 ka talaga, promise. Mas lalo na sa sa personal. Sa personal, maliit yung mukha ko. Parang fetus, ganun. Fetus, pero mabubuntis ka. Isang tuhog lang sa'yo. Lulobot yan ba? Animal. Hindi naman kami nag-matter sa na may abs, may kumbaga sobrang gwapo or matangkad or
maputi ka man o moreno ka, as long as yung good intention ka sa babae. Okay ka lang ba? Hindi ba parang may sumisit-sit kasi yung parang may nakikiagaw sa ingay. Hindi nanood kasi ako TV. May TV. Patayin ko rin ba TV? Masakit sa tenga kasi. Gusto patayin ko na rin yung ref. Patayin mo na lang ako, Day. Para di na ako maghirap. Animal ko. Grabe yung pag-a-adjust ko sa'yo. Pinatay ko yung electric fan. Gusto mo patayin ko yung TV. O gusto mo patayin ko na yung ref. Aircon, patayin ko na rin. Yung ref talaga hindi nag-iingay yan. Maliban na lang isa yun. Yung TV talaga yung maingay. Pasensya ka na, mama. Kasi ang boses mo kasi bilog na bilog dito. Ganon. Okay lang kung hindi ako naka headset. Ano ba gagawin ko? Okay na, medyo okay naman na. Paano ba ako mag-adjust? Ganun talaga, guys. Wala tayong magawa dyan. Ay, thank you, Beth. So, ano ba yung pwede mong ma-improve sa Live 2.0? Ano ba yung ma-comment mo? Ano yung kulang? Kulang? For me, wala. Maliban sa mukha, hindi na natin mabago yan. Palpak na talaga. Ay, Jessa. Pang ilang araw, last week ko pa lang yata na-discover tong 2.0, Kasi nag-i-scroll ako. Tapos, siyempre mahilig ako manood minsan ng mga live dito sa TikTok. Okay. Iba kasi, parang walang, for me, parang walang sense ganun. Yung parang, hindi entertaining ba, parang ganun. Okay. Ay, Tintin. Tapos? Then, may isa kang guest na from abroad ata. Then, parang may topic na, natatawa ako. Parang napatawa ako, ganun. Kaya pinalo na kita. Kasi, ayun. Okay. Nakakatuwa. Yun lang ang masabi ko, nakakatuwa. Sabi nga nila kung nakakabuntis daw yung salita, marami nang nabuntis dito. Ang galing mong magsalita. Ganoon? Magaling ka magsalita. Bagay yung host. Magaling siguro yung dila mo. Yung dila yung magaling, hindi yung salita. Ay, Juliana. From Nueva Ecija. Saan siya sa Nueva Ecija? Juliana, shoutout. So, ibig sabihin, halimbawa kung single pala si 2.0 tapos nakita ka, niligawan ka, may pag-asa. Ikaw tanungin ko, tingin mo. Hindi kasi, iba kasi ako, Zel. Iba kasi ako. Ako kasi, may prinsipyo ako, hindi ako gwapo. Aminado ako doon, hindi ako gwapo. Pero, meron akong kakayahan na wala sa iba. Meron akong paninindigan na wala sa iba. Kumbaga, kapag gusto ko kasi yung isang tao, kahit hindi niya ako gusto, ipupurso ko yun. Gagawin ko lahat talaga, mapasa-akin lang siya. Ganon yung ugali ko. So, alimbawa, kung single ako, tapos ikaw hindi ka single. Single ka. Tapos, hindi mo ako gusto. Wala kang magagawa, Magustuhin mo talaga ako. Basic. Totoo yan. Pero ako yung tipong lalaki na hindi ako doon sumusunod sa makatradisyon na pamamaraan ng ibang lalaki. Kapag gusto ko yung babae, hindi ko yun. Hindi ako yung tipong ako yung magpe-first move. Gagawa ako ng paraan na mapansin niya ako na hindi niya mararamdaman na nagpapapansin ako sa kanya. Aantayin ko na mapansin niya ako, na makausap niya ako, na hindi ako yung nauuna. Siguro nakaka-relate ka, kaya mo nasasabi yung ganyang bagay. Kasi siguro pahirapan mo nakuha yung wife mo. Ay, hindi Minuto lang. Nagkakilala kami ng wife ko, may day lang. Uy, totoo yan. Seconds lang, as in ganun, seconds. Hindi, ang pag-uusap namin, nag-start kami alauna ng hapon, natapos kami alauna na madaling araw. Pero nag-start yung usapan na regarding sa panliligaw, hindi umabot ng 30 minutes. Sinabi ko lang naman sa kanya, ay, alam mo, ang ganda mo, gusto kita. Sabi ko lang naman sa kanya. Sabi niya, talaga? Sabi ko, kung may chance ba na gugustuhin talaga kita at liligawan kita, may pag-asa ba ako sa'yo? Hindi siya sumagot. Sabi ko sa kanya,
Kung ayaw mo sa akin at hindi mo ako magugustuhan, hindi mo ako gugustuhin, it's okay. Pero hindi ako mag-chat sa'yo. Hindi ako magpaparamdam sa'yo, hindi kita kakausapin. Kasi for what? Ano pa yung reason na kakausapin kita na wala naman akong pag-asa? Diba? Wow. Ay, Parang di seryoso. totoo to, guys. This is in real life na nangyari. True to life story to. Pero I think, gusto ka rin ng wife mo. Kasi diretso ka magsalita. Pag prank ka. Kasi, Hinat niya ngayon may digo eh. Alam mo ba yung ginamit ng asawa ko sa akin? Dami account. Nag-heart siya ng December, nag-reply siya ng March. Eh di wow. Oh. March na kami nag-usap. Anniversary lang namin nung nakaraan. So 3 years na kami. So ngayon, hindi yun nga. Sabi ko, hindi kita kakausapin, hindi ako mag-aaksaya ng panahon. Sabi ko sa kanya. Kasi, sabi ko, liligawan kita, di ba? Mag-e-effort ako, tapos wala lang. Eh, sabi ko, tayo na ba? Wala siya magawa, ay, nag-uo siya. Oh, wala na siyang after 6 choice. months, ay, tama. After 4 to 6 months, COVID kasi that time. So, hindi ako pwede umalis ng kampo. Sabi ko, may bahay ako sa labas ng kampo. Sarili ko yung pinagawa ko. Kompleto din yun. May tulugan, may kusina, may CR, yung sariling akin. Sabi ko, hindi man kami makakauwi. Pinaalam ko, sir, papuntahin ko dito yung sabi ko, hindi naman tayo makakauwi. Sabi ko sa papa niya, sir, pinaalam ko yung anak nila. Sabi ko, sir, girlfriend ko po yung anak niyo, ako po yung boyfriend niya. Ngayon, pagpapaalam ko po sana, ganito, ganyan. So, binigyan ko ng pamasahe, nagbook ako ng ticket, lahat okay na. Sabi ko, sir, ito yung live birth ko, ito ID ko. Kapag nawala anak nyo, hanapin nyo ako. Sabi ko sa kanya, walang mangyayaring masama sa anak nyo. Pumayag yung tatay. Sa awa ng Diyos, pumunta yung asawa ko sa amin, doon sa akin, mag-isa niya, pag uwi niya, 2 na sila. Diba? Eh di may 2 years old na akong anak ngayon. Yan yung anak mo. Oo, magto 2 years old na yung baby ko ngayon. So, yun nga. Kasi ako, kapag ganun ba, sabi ko, may isang salita ako, sabi ko, kapag once na, alam mo na yun, di ba? Nagalaw ko yung dapat hindi magalaw, paninindigan ko yun, sabi ko sa kanya. Ano siya magawa, eh? Pag sinabi kong buka, eh. Totoo yun, guys, yung sinasabi ko. Yung story namin ng wife ko. Sabi ko naman sa kanya, nakakatawa yun, guys. Pero ako kasi, sabi ko, may isang salita ako eh. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na first na nakita mo isang tao, mahal mo na. O gusto mo na. No. Ang totoong pagmamahal, guys, nadidevelop yan. Ang totoong pagmamahal, malalaman mong mahal mo na isang tao kapag mahalaga na siya sa'yo. Kumbaga, kapag nag-aaway kayo, hindi ka mapalagay. Kapag hindi kayo magkausap, hinahanap mo siya. 'Di ba? Kapag may problema siya, nalulungkot ka. Yun yung totoong pagmamahal. Pero once na, halimbawa, nagkita kami ngayon ni Zel. Ang ganda niya. Nagustuhan ko siya. That's what we call love. No, hindi pagmamahal yun. Okay, kalibugan yun. 'Di ba? Yan ang totoo. Maniwala kayo sa akin. So, bakit maraming mga babaeng unsuccessful sila pagdating sa relationship? Bakit? Kasi, unang kita nila sa isang lalaki, gusto na nila agad. Di ba? Ay, ang gwapo mo. Ang cute Pero mo. hindi lahat sila lang yun. Sabi ko nga, bakit maraming babae? Hindi ko sabi, bakit lahat ng babae ganito? Hindi ko sinabing ganun na. Nakikinig ka ba? Di ba? Klaro ko lang. Tsaka ganito. Yung wife ko, hindi ko siya truly kilala talaga. Hindi ko siya 100% kilala. So, ilang months pala kami nag-uusap that time. So, ako, mindset talaga. Sabi ko, lahat yan, pinag-uusapan, nade-develop lahat yan. Depende kung paano mo i-handle yung relationship nyo. Ngayon, so bakit maraming babae unsuccessful pagdating sa relationship? Kasi hinahanap nila yung lalaking gusto nilang makasama habang buhay. Which is wrong. Okay? Hindi mo makikita sa isang lalaki yung hinahanap mo talaga. Okay? Unless na lang kung paghirapan mo yun.
Yung iba, naghanap sila ng gwapo, dapat stable in life, may trabaho, kilala, may itsura. 'Di ba? Ang itsura na pag nagagawa ng paraan yan. 'Di ba? Yung pera na paghihirapan yan. Pero yun, taong handa kang panindigan, kahit anong mangyari, kahit anong problema na meron kayo na dumating sa buhay nyo, hindi mo makikita yan. Lagi ko sinasabi dito sa live ko, maghanap ka ng taong. Totoo naman yun. Hindi, maghanap ka ng taong basta lang maghanap ka ng taong, wag ka maghanap ng taong maiintindihan ka. Nagigets mo yung point ko? Pagka maghanap na lalaki, naiintindihan ka. Yes. Maghanap ka ng taong kahit hindi ka maintindihan, dapat yun ang gusto mo. Yun ang gugustuhin mo. Maghanap ka ng taong kahit hindi ka maintindihan, hindi ka iiwan. Kahit anong problema na dumating sa buhay nyo, kahit ano pa yan, nandyan pa rin para sa'yo. Yung tipong kahit naggrabe na yung away nyo, grabe yung struggle nyo, hindi ka na niya maintindihan, lagi na kayo nag-aaway, pero nandyan pa rin sa'yo, nag-i-stay sa'yo. Yun ang dapat hanapin mo. Ang pera, na paghihirapan yan. Diba? Pwede nyo paghirapan ng sabayan. Huwag lang kayo maging tamad. Samahan nyo ng dasal, panalangin. Diba? Ang itsura, nai-enhance yan. Iba ng technology natin ngayon. Diba? So guys, sabi nga ni iba, kapag walang itsura, ay, decline sa akin, no, go sa akin yan, no. Paano naman yung mga taong seryoso sa inyo? Diba? Lagi niyo sinasabi na, Lord, bakit hindi mo binibigay yung tamang lalaki para sa akin? Maarte ka eh. Choosy ka ba? Diba? So bakit hindi mo nahahanap yung lalaking para sa'yo? Tinatanong mo, kina-question mo yung Panginoon, bakit Lord, di mo binibigay yung lalaking para sa akin? Binigay na sa'yo. Pero yun yung ginawa mo, sinayang mo. Hindi mo pinansin, inignore mo. Yun yung totoo. So bakit? Maraming gustong panindigan kayo, maraming lalaking gustong, di ba, magpakatotoo at mahalin kayo ng totoo. Pero iniiwasan nyo. Bakit? Wala sa kanila yung nakikita nyo. Ba? Wala sa kanila yung gusto nyong makita. Wala sa kanila yung katayuan sa buhay na gusto nyong maranasan. 'Di ba? Pero alam nyo kung ano yung totoo? Lahat ng mayaman nagsisimula sa mahirap. Lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Tandaan nyo yan. So ngayon, kung nagkakilala kayo, walang-wala siya, later on, kapag nagkaanak ka, nagkapamilya ka, magkita kayo, napaka-successful niya. So, alin yung lesson dun? 'Di ba? Namili ka ng taong gugustuhin mo. Minaliit mo yung tao na dati, kung tingnan mo, walang-wala. Kasi dun sa taong gustong-gusto mo. 'Di ba? Kaya tandaan nyo guys, lahat tayo dito pantay-pantay. Walang lamang sa atin dito. Walang kilala, walang sikat, walang mayaman, walang mamahirap. Okay? Kung ano yung kaya mong kainin, kaya din namin kainin. Okay? Kung kaya mong kumain ng pulang bigas, kaya din namin. Hindi lang namin kayang bilhin. Di ba? In short, kung ano yung pinapasok mo sa katawan mo, kaya din namin yun. Wala lang kaming kapasidad para bilhin yun. Pero ang pinakapunto ko dito, kung anong kayang gawin ng isang tao, kaya din natin. Depende yan kung paano tayo magsikap. Kaya dapat guys, maging patas tayo. Correct. Diba? Aanin mo yung gwapo kung hindi ka masaya. Tandaan nyo, lahat nag-uumpisa. Lahat sa una lang masaya. Diba? Tsamba mo kapag makahanap ka ng asawa na iniisip lang kayo palagi. Diba? Yung ultimong wala nang matira sa kanya, basta kayo makakain 3 times a day, maayos yung tulugan nyo, maayos yung buhay nyo, hindi ka nagtatrabaho bilang isang babae. Diba? Maraming mga babae ngayon nagtatrabaho sila. Yung asawa nila nasa bahay lang nila. Hindi ko sila ina-underestimate ha. Depende kasi yan kung ano yung pinag-usapan nila. Pero kasi dapat yung totoo, yung lalaki dapat yung nagpapakahirap. Yung babae dapat nasa bahay lang yan. 'Di ba? Unlike kung meron talagang maayos na trabaho yung babae, it's okay. It's good na magtulungan silang dalawa. Pero para sa akin kasi, as a padre de pamilya, gusto ko nasa bahay lang yung asawa ko. Gusto ko pag nagkaroon siya ng trabaho, gusto ko sariling amin. Ayoko na utusan siya ng ibang tao. Gusto ko yung asawa ko yung boss. Ayoko na, uy,
Business na lang, tulungan, ganun. Yes. Sabi ko, oy, kunin mo nga to. Ayoko nang ganun. Ako lang yung uutusan ng ibang tao, wag lang yung asawa ko. Kasi pag inutusan mo yan, Ang sa'yo. di ba? Kasi alam nyo ba guys, sa amin, yan, kung maayos lang yung pakiramdam ko, yung asawa ko hindi yan gumagalaw guys. Ako yung nagluluto. Mm. Ako nagbabantay ng anak ko hanggang kaya ko pag hindi ako busy. Kasi guys, alam nyo kung bakit? No. Sa lalaki at babae, sino may pinakamahirap na trabaho? Yung asawa. So bakit? Yung asawa, yung babae, kaya nilang magtagal, magbantay ng anak nyo 24/7. Ikaw lalaki, kaya mo ba? Babagot ka dung. Maiinis ka dung. Try mo magbantay ng anak mo, iyak ng iyak. Diyos Maria. Magagalit. Totoo yan. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nanay. Saludo ako sa lahat ng mga single mom. Siyempre ako, saludo ako sa asawa ko. Bakit? Siya lang yung babaeng nakaintindi sa akin. Siya lang yung babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Siya lang yung babaeng, basta. Di totoo. Kasi sa totoo lang, napakahirap ng trabaho. So, I'm a uniform personnel. I am a social media influencer. Kuno. Di ba? Kuno. Kasi marami akong babaeng nakakausap dito through online. Di Pero ba? buti hindi siya nagagalit or nag-iisip ng Hindi. Gabi-gabi ako nag-i-explain. Pero ako naman, sa side ko naman, hindi ako talaga nagsasawang umintindi. Ako, iniintindi ako ng asawa ko, iniintindi ko rin babalik yun. Naiinis ako minsan, pero binababa ko yung pride ko talaga. Kasi alam ko, mahirap yung ginagawa ko. Mahirap intindihin yung ginagawa ko. Pero lagi ko lang sinasabi lagi na lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Kahit wala na sa akin, para sa inyo lahat. Lagi kong sinasabi sa kanya yan. At kung kailangan ko paulit-ulit mag-explain, kailangan kong paulit-ulit magpakumbaba, gagawin ko. Para hindi lang kami mag-away. Siya na all. Oo. Para sa lingid sa kalaman nyo guys, kagabi lang ako nag-explain ng malala. Oo. Bira lang yung ganyang lalaki. Patulad mo, kung totoo man Sabi yan. ko nga, dalawa na lang kami. Naghihingalo na yung isa. Bahala ka dyan, tol. Good luck sa'yo. Diba? So, ganun pa man guys. No? Iba-ibang ugali ng isang lalaki. Iba-iba yung ugali ng isang babae. Swerte ka na lang kung makatagpo ka ng partner na, Taon na lang daw talaga. diba? Sana all. Totoo. Kapatid ka ba? Meron akong kapatid. Ilang taong ka na ba, Giselle? 28 nga. 28. Meron akong kapatid kay dad mo. I miss you. Criminology, mag-graduate na ngayon. Gusto mo, ha? Wag na, virgin pa yun. Baka ano lang master siya sa akin. Baka ikaw maka-virgin dun, Zel. Baliktad ba? Ay, thank you, thank you. So, ganun pa man, guys. Hindi, ano lang yan, guys, no? Hindi ko naman sinasabing tularan nyo ako. So, I am not perfect, guys. May mga pagkakamali din akong nagagawa sa buhay. Which is mga yung pinagsisihan ko na. Yan, after itong live na to, marami magme-message sa'yo. Lo, bakit naman sila magme-message? Siyempre, naano sila sa'yo eh. Ang problema lang, Zel, kung mauna ka. Ang problema nga, kung mahuli sila, mauna ka. Ay, Dalia. Ang kapal talaga ng mukha ni 2.0, no? No? Ang ano ba? Grabe yung guts. No? Saya. Pero ganun pa man, guys. Ako, sinishare ko lang yung experience ko kasi sa karanasan, guys, hindi ko na rin Kasi may 6 years, live-in partner dati bago yung asawa ko. So, yun, ipinagpalit lang ako sa malapit and nagpakasal sa iba. Hindi wow. Kayo para sa isa't isa nun. Tsaka hindi siya kontento. Pero masaya ako masaya ako sa buhay ko ngayon. Lalo na sa May nakita meron ka akong dun sa pinalit sa'yo na wala, na hindi niya nakita sa'yo. paparamdam nga eh. Sabi ko, ano ka multo? Oo, sino ka dyan?
Di ba? Mm. Ano ka ngayon? Tsaka guys, iba na kapag may pamilya ka. Naglalaway na siya nung nakita ka. Ba't siya maglalaway? Ay, Aso ba siya? Ay, meron ganun. Like my ex. Oh. Kahit nagpaparamdam pa rin siya. Ganun. Mga multo, mga ganyan, Nagmumulto. Pero nung kami pa, walang binigay kundi katoksikan. Pero guys, bago ako naging ganito guys, meron ako mga failure ba? Mga pagkakamali din sa buhay na dapat nang hindi na maulit. Guys, marami nang umikot sa palad ko. Totoo yan. Marami na pong napaiyak si 2.0. Kasi, ay nako, baka sabihin nyo, sinungaling ako, si Bong, ay never ako guys na ganito. Doon tayo sa totoo. Kasi, part niya ng teenage life nyo na magkaroon kayo nito, maranasan nyo yung ganito. 15 years old po ako na virgin. So, 16 years 16 years na po ako may Oo. 16 years na po ako may karanasan. Oo. Lain daw. Baka pala maaga ka pala na binyagan. Oo nga eh. Maaga din ako natuto, Diyos. Dami na ikot. Kaya po sa mga nadaanan ko po, sorry sa inyo. Sana masaya po kayo ngayon. Isa kayo sa mga na-experience ko. Saka, swerte po kayo na-experience nyo. Dahil sa inyo, salamat dahil Sa mga gusto pa pong tumikim ulit, hindi na po pwede. Okay na yung isa. Hindi, doon tayo sa totoo. Totoo yun guys, sinasabi ko. Kasi, yun, naranasan kong umiyak. Naranasan ko rin pong magpaiyak. So, totoo yan. Lahat tayo nagiging tanga pagdating sa pagmamahal. Correct. So, marami na pong dumaan sa palad ko. Pero gusto kong sabihin sa inyo guys, lahat yun guys, naging totoo ako sa kanila. Okay? Start ng serious relationship ko nung 6 years ako. May 4 years ako, 6 years, 2 years, 3 years. Okay, yun yung pinakaseryoso. Gusto ko lahat nang dumaan sila sa akin, gusto ko magkaanak talaga. Pero ayaw nila eh. Di wag. Halimbawa, tayo pang dalawa. Gusto ko na mag-anak ba? Ayaw, bakit ayaw? Kaya ko namang buhayin yung anak kung sakaling lumabas ha. Oh. Ayaw. Di wag. Ito yung pinaka-latest ngayon na asawa ko. Nung sinabi ko na mag-anak na tayo, pumayag. Hindi, siya yung nawag eh. Di ba? The winner is... Hindi. Kasi ako gusto ko na talaga mag-settle in life kasi talaga. Nagkataon naman yung asawa ko na pumayag naman. Di ba? Hindi ko naman yung pinagsisihan. Gusto ko nga eh. Kasi kung sa unang ko pa lang, doon sa 6 years, kung pumayag yun, siguro hindi na ako maabot dito ngayon. Ayaw kasi. Bakit ba ayaw nyo? Gusto nyo lang magpakasarap, ayaw nyo mag-anak. Diba? So, ngayon lang po na mahinga yung Tintin ni 2.0. Kasi nung single po siya, wala pong pahinga. Anim. Kaya yung sinasabi ng babae na 12 rounds daw, ulul. Ha? Hindi nga eh. Maniwala kayo sa akin guys. 4 na bisis mong sunod-sunod rin yan. Kapag sunod-sunod yan guys, pang-4, maninipa na yan. Ang pampagana. Baka sabihin niya, isa ka naman? Hindi ka pa titigil? Ma-update na oh. Totoo yan guys. Hindi ako naniniwala. Mangyayari yung 12 rounds na yun guys sa 2 araw. Magkaibang oras. Mangyayari yan.
Pero yung sa isang araw, guys, 12 rounds, ulo. Walang ganun. Sa babae siguro, pwede yun. Yung babae, ha? 12 rounds sa babae? Hindi sa babae ba? Siyempre, sa lalaki, isang beses lang yun. Sa babae, kaya lang gumawa ng marami, di ba? Hindi. Ha? Yung ganun. Hindi ba? I Marami mean na like, yung sa babae. Ewan ko sa iba. hindi, yung babae mag-gum, di ba? Makailan sila kahit isang rounds lang. O, isa, dalawa, ganun. Ayun lang, dalawa lang na kaya mo. My God, kalahati lang yung tinirik ng mata mo. Hindi ka nakaranas ng 5, 6, 7. Sa isang galawan, di. Grabe naman yun. Ay, mahina. Mahina Never. pala yun. Pero yung lalaki, Baka kasi walang permera, diretso segunda agad. Oh my God. Si 2.0 kasi guys, may may yun 3 elements of tawag dito. Meron siyang pamamaraan, tinatawag na Didao. Alam mo yung Didao? Ha? ano yun? Daliri, dila, ulo. Siguro kung babae, siguro isa, dalawa, okay na yun. Magkasunod. Siguro ganun. Pero 12 rounds, ano daw yun? Hindi, Matuyuan ka na nun. sabi ko nga pang-apat pa lang, wala na yan eh. Lupay-pay na yan. Oo, siguro pwede pa. Magkasunod, dalawa. Pero yung 12, tatlo. Malabo yun. Ay, sa 2 araw, kaya yon. Yung 12 na yon. Manginginig tuhod mo nun. Buti hindi ako naging boyfriend mo kung hindi naranasan mo sana magpa-alarm clock ba? Ay, ayaw magkwento eh. Nagugulat ba? Mamaya ba? Piling ko ba, mahilig ka. Hindi magugulat siya ba? Away na. Mati ka, los. Simple lang yan, guys. Simple lang mga Itsura yung dalawa dyan. Hindi, guys. Kasi pag ako naging asawa, ako kasi, yan, alam ng hindi ka na maglalaba, hindi ka mamlansya. Bakit? Kasi pag kasama mo ko, hindi ka naman nagdadamit. ano muna nga ito kasi lang ako kasi. Tako mo muna, mamaya na ako kain. Ang daming dito, ang daming sismusa. Saan ka pupunta? Sa kwarto ako kasi malulowbat ako eh. Dinala mo na ako sa kwarto, baka patay mo ilaw. Ay, meow. Nurse, dami na nababasa sa... Ang dami na nababasa sa live ko. Ano? Ang dami nang nababasa sa live ko. Wait lang ha, wait. Ako hindi. Defensive. Wait lang. Bilisan mo, 5,000 dito ka na. 1, 2. Ay, mahihain. 3. So, malapit na mag 9:30 Baka may gagawin sa kwarto. Ay, grabe naman kayo, guys. Huwag naman ganun. Bakit ganun kayo? Char, nangaaway, no? Pero, ready ka na ba sa relationship, Sel? Hindi ko masabi. Depende na lang. Depende na lang. Sa... Guys, sa pagka-assess ko si Zell, hindi mahirap kunin yung loob niya. Basta magaling ka. Pero kung hindi ka magaling, bahala ko eh. Truth. Alam niyo ba guys, kung magaling ka, kahit hindi mo yung kausapin, personal, kahit text lang, chat lang. Sa mga lalaki guys, no,
ito masasabi ko sa inyo. Huwag kasi kayo magpapansin, guys. Antayin niyo yung babae magpapansin sa inyo. Nakakababa ng pagkalalaki yun. Yung lalaki yung mag-admire sa inyo. Ganun. Kasi ganito kasi yan, guys, ah. Sabi ba, chinat mo yung babae. Tapos nag-reply. Iba yung dating nun. Okay? Kasi hindi yan magre-reply sa'yo kung hindi ka, wala siyang interest sa'yo. Ngayon, pag chinat mo yun ng 2 beses, nag-reply. Pangatlong beses nag-reply. 4, nag-reply. Pang-5, nag-reply. Malaki ang chance mo dun. Pero nag-chat ka ng 10 beses, pero walang nag-reply, asa ka pa. Ano ka, may chance ka pa pagka ganun. Oo. Nag-reply ka ng nag-chat ka ng 10 beses. Pero for me hindi naman lahat ha, kasi meron namang iba gusto lang kausap. Merong iba na babae na gusto lang kausap as a friend. Problema na ng lalaki yun kung depende kasi yan. Ang pinag-uusapan natin dito, si Jel, is yung chance. Yung chance na kasi hindi naman kasi nag-uumpisa na dapat gugustuhin ka niya agad. Hindi naman sa ganun. Ang importante dyan, kasi communication, dapat may communication muna kayo. Sa akin, wala akong pakialam kahit gusto mo lang ng kausap. Oo. Good to know para sa akin. Okay yun, na may gusto mo ng kausap. 'Di ba? Maganda, kumbaga point sa akin yun. So, nasa akin na yun kung paano ko laruin yun, kung paano ko, 'di ba? Kung paano ko kunin yung loob niya para maging akin siya. 'Di ba? Kaya ingat kayo sa akin, guys, ha. Huwag niyo subukan, tugin ko kayo lahat. Kung subukan, mapapahama kayo. Message from Duterte. Hi, OFW, shoutout. So, ganun pa man, sana, napangiti kita, Ma'am Zelen. Ay, thank you, ha. Kasi, pinaunlakan mo yung Hindi. Oo, pinaunlakan. Ngayon, nakausap mo na si 2.0. Suplado ba si 2.0? Hindi. Sabi kasi nila, suplado daw eh. Hindi. Wala akong nakitang suplado. For me, mabait. Marami na din diskusyon dyan. Mabait daw. Mabait matulog. Oo. Correct. Magaling magpatawa tapos may sense of humor kausap, ganun. Tapos? Kaya napasagot mo yung wife mo agad. Sabi mo seconds lang, di ba? No choice siya sa akin. Or others, baka tinutukan mo. Uy, hindi, sabi ko nga, hindi ako namimilit. Pero, namimirsa ako. Isa lang yun sa pwede kong ipagmalaki sa relasyon namin. Kahit ganun kadali nangyari, pero tingnan nyo naman, di ba? Tumagal kami. Totoo. Nakadepende kasi yan, guys. Ilang years na kayo? Ilang years na kayo ng wife mo? 3 years. Feeling mo siya na talaga? Oo Feeling naman. mo siya na talaga yung... Kasi parang nag-iisip ka, sabi mo, 3 years, pwede pang agawin na. Kasi meron ngang iba, di ba, 20 years, 10 years, kung kailan matagal na, saka naghiwalay. Alam mo, lagi, sinasabi ko nga, di ba kanina, sabi ko, kapag pumasok ka sa isang bagay, di ba, kahit gaano pa kahirap yan, piliin mo lang magstay. Kahit anong problema na yan, ang problema na yan. What if sobrang toxic na talaga yung tao sa'yo, pipiliin mo pa rin bang magstay? Kapag pagod ka na, magpahinga ka. Pero hindi reason para hindi ako bumitaw ka. naniniwala. Hindi. Kaya kong panindigan yun. Hindi ako naniniwala kasi meron akong... Maniwala ka sa akin kasi yung 6 years yung 6 years ex ko, ganito yan. Yung ex ko na yon 6 years kami, niloko niya ako. Nagpagalaw siya sa ibang lalaki. Nakipagrelasyon siya sa ibang lalaki. Tinanggap ko pa siya. Thrice ko siyang tinanggap sa buhay ko. Ang ibay mo kung ganun. Siyempre, ganun ka dapat kapag nagmahal ka, lalo kapag mag-aasawa ka na. 'Di ba? Ang nilalaban mo dyan, yung pinagsamahan nyo, lahat ng problema lilipas yan. Sabi ko nga, maghanap ka ng taong kahit paulit-ulit kang walang hiyain.
Kahit paulit-ulit kang walang hiyain, kahit paulit-ulit kang lokohin. Hindi mo ko pinapatapos eh. Masyado kang aggressive. Ah, lahat yan may hangganan. Sabi ko nga, kapag mahal mo yung isang tao, magstay ka hanggat kaya mo. Hanggang sa maubos ka. At least, lahat ginawa mo. Lahat ng best mo, ginawa mo. Lahat ng effort mo, binuhos mo. Ngayon, kapag ubos ka na at hindi mo na talaga kaya, saka ka bumitaw. Hindi yung kapag nalaman mo na nagloko yung partner mo, ayaw mo na agad. No. Oo. Hindi mo pa nalaman kung saan yung kapasidad mo hanggang saan yung kaya mo. 'Di ba? What if kung nilaban mo yun, nagbago yung partner mo, tapos naging maayos yung buhay nyo? Kasi bago pa lang kayo eh, 'di ba? Mas maganda yun, mangyari yun sa una pa lang kaysa mangyari yun na tumagal na kayo. So ano yung essence doon? Mas masakit yun na mangyari sa inyo na matagal na kayo. Kasi isipin mo, matagal ka na niyang niloloko. Pero kapag nangyari yun, nauna pa lang sa relasyon nyo, tapos na-survive nyo, ibig sabihin nun, matatag kayo. Dapat ganun yung mindset nyo, guys. Hindi basta na nagka-problema lang kayo, makipaghiwalay agad kayo. Huwag kayong mag-asawa, guys, ay. Oo. Dapat ganun ang... Meron kasi iba na parang tinitik for the granted ka na lang, niloloko ka. Alam nyo, tandaan mo to, ikaw, Napatawad ka Zel. ng maraming beses. Ganun. Hindi. Ganito kasi yan. Love is a full of... Porket alam niyang mahal mo siya, tapos porket alam niyang hindi niya kayang mawala ka, ganun. Pride yan, Zel. Pride. Tandaan nyo, love is a full of sacrifices. Okay? Kapag pinasok mo yung pagmamahal, lalong-lalo na yung pag-aasawa, may sinumpaan ka dyan. Tandaan mo yan. Okay? Kahit na, hindi pa naman kami kasal ng asawa ko, pero asawa ko na yon. 'Di ba? Kapag pumasok ka sa pagpapamilya, okay? Dapat ready ka na dyan. Ganun yung totoo. Okay? So, sinasabi ng iba, tulad nung nakaraan na nakausap ko dito, niloko siya ng 3 beses ng asawa niya. So, yung advice ko, ilaban niya. Sabi ng nag-comment, niloko na 3 beses, tapos ilaban mo. Sabi ko, ay may anak sila eh. 'Di ba? Ako, lumalaban ako bilang padre di pamilya sa pamilya ko. Okay, kahit hindi na para sa akin, kahit na para na lang sa asawa at anak ko. Kaya ako nagsusumikap, kaya ako nagpapakahirap, dahil para sa kanila yon. Kung ano man yung mangyari sa akin, wala na akong pakialam doon. Yung concern ko, yung pamilya ko. Dapat ganun yung mindset natin, lalong-lalo na yung bata. Okay? Isipin mo pa yung nararamdaman mo. Bakit? Hanggang ilang taon ka ba mag-i-exist sa mundong ito? 'Di ba? Pabayaan mo na masira yung pamilya mo, makikipaghiwalay ka dun sa asawa mo, paano yung anak mo? 'Di ba? Mas uunahin mo yung feelings mo kaysa feelings ng anak mo. Maraming na yung ganyan ngayon, yung parang naging co-parenting na lang kayo. Yung parang Duwag. para sa ano na lang sa bata, yung ganun. Tapos 'di ba, co-parenting, tapos pag nagkita kayo, nagkakanaan kayo, di wow. Hello. Oh, maraming ganyan. Maraming ganyan. Sabi may spark pa yon, may chance maraming pa yun. Nonsense. Nonsense, 'di ba? Nagko-parenting kayo. Ibig sabihin kapag pumayag kayo between, 'di ba, other parties na magko-parenting kayo, ibig sabihin okay kayo. 'Di ba? Katangahan 'yun. Sana kung inayos niyo yung pamilya niyo, edi sana okay kayo. Kung lumaban kayo, edi sana okay kayo. Paano kung may kanya-kanya kayong partner na? Ganun. Parang ano na lang kayo, para sa bata na lang, ganun. Nangyari yun dahil nagpabaya ka. Nangyari yun dahil naging mahina ka. Pero ibig sabihin ba nun, kahit nagkahiwalay kayo, na kumbaga co-parent na lang kayo, ganun. Ibig sabihin nun, may chance pa magbalikan, ganun? May possible, oo. May possible, hindi. Pero mostly, nagkakanaan sila. Oh. Ay, shush! Los nyo. Yung may nangyari na sa inyo, alam na yung mukha ng ano mo, yung korte ng ano, tapos sabihin mo lang na, baka mamaya mo, magkakalabit. Kaya mo muna yung anak natin, tayo muna agoy. Paano kung partner nga, may partner na sa isa't isa, ganun pa rin? Sus, Maria. Ba yan? So, ganun pa man. Thank you so much sa pag-akyat mo, Ma'am Zen. Maraming salamat.
po. Thank you so much. Guys, kailangan ko na mag-in live guys ha. Nag-radyo kasi. Bye-bye. Ingat kayo guys. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi nyo. Kung sa palagay nyo, hindi nyo magagamit sa totoong buhay yung mga sinabi ko, iwasan nyo. Pero kung alam nyo, nakakapulutan ng aral yung mga sinabi ko, i-absorb nyo, i-apply nyo sa totoong buhay. Okay? Kung alam nyo na walang kwenta yung pinagsasabi sa akin, pinagsasabi ko dito, okay lang. Kaya alam ko, buhay nyo yan. Diba? Totoo Tama yun. ba? Pero ganun man, tana na-satisfy kita, Ma'am Andres. Okay? Thank you so much. Sige, guys. Bye-bye. Thank you so much. Bye, Ingat kayo. God guys. bless. Bye. Thank you.